Good morning guys, makikita mo ngayon yung 2,000 pesos na balance ko. Itong 2,000 balance ko ay itatransfer ko patungo sa OKX. So ang gagawin ko muna ay magta-trade muna ako ng XRP dito. Kasi ang murang pag-transfer ng XRP patungo sa OKX. Then pinindit ko na yung dito, yung Gcrypto at magta-trade na ako dito. So ang gagawin ko muna ay magta-top up muna ako ng 2,000 pesos dito. Ta-type ko na yung 2,000 pesos kung saan nandun yung balance ko at naglo-loading. Then makikita mo ngayon yung pay. I-click ko na yung pay 2,000. Then yan nga, mayroon na akong dito sa aking trading apps. Then done. Okay. Then yun nga. So i-click ko yung back to crypto. Pagkatapos ay nandito na yung back to crypto. Ngayon magta-trade tayo ngayon ng XRP. So sa kasamang palad ay nagkaroon ako ng web page not available kung saan mahina yung internet pag ganun. So, susunod natin gawin ay pipiliin po natin yung triple or XRP dito. Then, click po natin yung buy dito. So, makikita mo yung buy 37.9 pesos. Then, sell 35.64 dito. Then, itatype mo yung 2,000 pesos dito para yung 2,000 pesos ay nagkakalaga ng 53.74. Isipin po natin or hindi ka makaka-transfer ng XRP kasi pag mababa sa 20. So, dapat 23 pataas yun. Nakabay na ako ng dito, ng XRP sa aking account at magta-transfer na tayo ng XRP patungo dito sa OKX natin. Then, ngayon, dahil nga ay tinitignan ko ng XRP dito at iisipin ko na yung dito, yung OKX, yung address. Then, pindutin mo yung send dito at saka receive. Pag nagta-transfer ka na yung dito, wag mong pindutin yung i-transfer. I-click mo yung send. Yan. Tapos makikita mo yung enter address of recipient kung saan yung OKX wallet, XRP wallet address mo sa OKX. Then hanapin mo ngayon yung dito, yung OKX wallet address mo dito. So pindutin mo yung dito, yung OKX trading platform. Ngayon, hinahanap ko siya. Nandito na yung OKB or OKX. Pagkatapos ay pindutin mo na yung dito, yung balance mo na Ngayon, hanapin ko na yung OKX dito. Tapos yun, XRP Ripple address, then okay. Tag is required. Importante yung tag at hindi ka makaka-transfer. Yun. I-paste mo dito yung dito, yung amount. Tapos yung destination tag natin. Then yung susunod dito yung tag, yun 6242994. Then copy, then paste. Ipe-paste mo dito. At pagkatapos ay i-click mo yung send XRP na. Kukunin mo yung code dito sa inyong kung saan naka-registered yung Gcrypto account mo na email address. Yun, nakakonect dito yung Gcash ko sa aking Hotmail. Then pagkatapos ay nandito na yung Gcrypto na verification code na 6-digit. Then pagkatapos ay kukunin mo to, kukopyahin mo yan 705315. 705315, then ipe-paste mo dito para tapos submit code 705315, then submit code. Pagkatapos ay pag na-submit na natin yung submit code ay we are processing your send request. So nag-request tayo ng 1831 which is 631 po na isend yung Gcash natin patungo sa OKX. Then pagkatapos ay hihintayin natin yung balance natin sa OKB. Then ibalik po natin, i-double check natin dito. So ang estimated value ng aking ay 1,189.35 pesos lang po yan, hindi US dollar. Yun, nandun na. So 1832 na ang papansin mo yung oras sa taas, 1832, 1832 natin na-receive yung account natin sa OKX. Yan, makikita mo yung one deposit which is 53.338 galing sa Gcash natin, 338 XRP. Then makikita mo ngayon yung deposit address, then transaction ID.
Pwede mo siyang kunin yung blockchain nito sa XRP, Blockchain Explorer. Pansinin mo yung funding, trading, di ba? Mapapansin mo yung funding at saka trading. Ita-transfer mo muna yung funding mo dito sa papunta dito sa trading para makapag-trade ka na ng XRP. Or i-XRP mo siya then to USDT para at least ma-trade mo na yung XRP per USDT. Nandito yung transaction history, makikita mo yung time at saka yung date. Kung gusto mong kumita, may mga dual interest dito. So, kumikita ka ng yung XRP mo, kumikita ng 1% kada annual. So, makikita mo yung term 1 day, yung popular, kung gusto mong i-trade or safe yung pera mo dito sa XRP. Makikita mo itong 7 days, 7-30 days, yung current XRP price ay 0.62.64. Meron siyang term kung saan tumataas ng estimated TR mo ay 62%. So makikita mo yung zero, sell XRP high, then nandito. Pag nag-64, makikita mo yung target price sa taas. Kung nag-64, may makakuhang mga interest dito. Pero subscription time, makikita mo dito yung interest actual time, then expiration time. Then pag nagkaroon ka ng, for example, nagkaroon ka ng 7 days yung XRP mo, tapos nagkaroon ng 0.64% yung ng price ng XRP ng pataas, makikita mo yung earnings mo dito. So ito yung mga safe na pag di sa OKX, ang kaganda sa OKX, may mga dito sa product na pwede mo siyang mag-i-increase yung XRP mo dito. Then yung balance ko ngayon ay makikita mo dito, yung total net value ko ay 1,964. Yung kung gusto mo nang i-trade, pwede mo nang pindutin yung XRP, USDT. Then, titrade ko na dito yung yung XRP to USDT ko sa presyong 0.16. Makikita ko yung funding at trading, hindi ko transfer yung funding ko patungo dito sa aking sa trading. Gusto kong i-transfer, yan, makikita mo yung equity value na transfer natin kanina na 53.63%. Yan. Paano ita-transfer? Pindutin lang to. Click transfer, then funding to trading. Then, makikita mo dito, max 53.338. Max ko na siya. Then, click confirm. Pagkatapos ay transfer successfully. I-double check mo ngayon yung mo dito, yung balance mo sa inyong account. Then, pwede mo siyang i-back. Click mo yung back. Then, nandito na yung equity value. So, mapapansin mo yung trading ko na yung total na ay nasa 3,147.34. Ito na yung trading ko. Yun, iti-trade ko na siya. XRP to USDT. Ngayon guys, at pipiliin po natin yung XRP USDT pag nagte-trade tayo dito. Makikita mo ngayon dito yung equity value nagbabago yan kasi may hawak ka ng XRP dito. Dahil nga yung presyo ng tinitignan ko yung presyo ng XRP dito, kung pwede ko na siyang i-trade kasi mataas pa siya, 64.62. Then, yan, mapapansin mo naman yung mga presyo ng mga XRP dito sa 1-day interval nito. So, makikita mo yung first trading ko, yung kulay red, nag-indication na siya na, yun doon ako nag-sell nung nakaraang araw. So, makikita mo dito yung trading graph ng XRP to USDT. So, makikita mo dito yung 1-day interval. So, ngayon, dahil pataas siya, hindi ko muna siya ibebenta yung aking XRP. So yung presyo ngayon ay 0.6270. Ngayon tinitingnan ko yung 1-day interval nito para at least kung sakaling ito yung mga trading volume. Ito yung mga nag-o-order ngayon na XRP. So makikita mo dito yung order book sa baba. Then mapapansin mo naman, 'di ba? Sa 4 hours interval nito, biglang tumaas. Yan. Sa 1 hour interval niya, biglang tumaas. Makikita mo yung selling point ko nung nakaraan. Yan ang selling point ko. Makikita mo yung kulay red sa taas. Ito yung 4 hours interval na. Sa 15 minutes interval, medyo tumaas siya ng tumaas. So, kung babasahin mo yung graph, ay mistake ko. Hindi ko na yung 15 minutes interval kasi nga doon ko sana isa-sell sa mismong 64.
So, dahil nga gusto nang i-trade, gusto kong bumili sana, pero hindi muna ako bibili ng XRP dito. Kung mapapansin mo yung 50 minutes interval nito, ay yung pinakamataas niya ay nasa 0.64. Ito. Then, nandito na yung 1 minute interval nito sa XRP. Makikita mo dito ngayon yung information ng XRP price in just 1 week. So, sa 1 week, medyo tumaas siya ng tumaas dito. Mapapansin mo sa baba. Ngayon, nandito na yung BTC price ng 66.52. Makikita mo yung mga latest price ng crypto in just 24 hours. Nag-red, nag-green lahat. Sana magiging mataas pa. So, 3,152.31, nagbabago palagi yan. Ang trading ko ay nasa, ayan, makikita mo yung trading ko. Ngayon ay tinitignan ko ngayon yung pagbabago ng sa aking PNL sa aking pag-transfer ng XRP dito. So makikita mo yung ngayon yung flow ng inyong PNL dito sa 1 day. In 1 week, wala pa akong record kasi bago pa lang ako din sa OKX. Kasi maganda sa OKX kasi nakikita mo yung graph kung magkano kinikita mo, yung binabawasan ng yung PNL, kung magkano ang nakaltasan sa isang araw. Makikita mo dito yung graph, yung pera mo. Ngayon guys, dahil nga nandito yung BTC price 66.5522, yung Ethereum ay nasa kakalaga ng 3,332. OKB, yung token ng OKX, ang tawag dito ay OKB, nasa 40.40 pesos. Yung Matic USDT ay 0.5167, yung XRP ay 0.62. Thank you so much guys.